Yan mga boss idol, so panibagong tutorial tayo. Ang unit na to ay Badja RE na latest model. At ang problem ay check engine tsaka loose power. Hindi siya mabirita, no. So unang gagawin natin, i-diagnose lang muna natin. At dito pala sa ilalim ng dashboard yung socket ng diagnostic tool para sa mga facelift na edition. So ang mga old model ay nandun sa likod, sa baba lang ng ECU. Ayan, at i-diagnose na natin. Pag mag-diagnose kayo, dapat naka-off muna. Pag nasalpak na natin, iuna natin yung susi at kusang aandar yung OBD scanner natin. Itapat lang natin yung arrow dyan sa read codes, tapos enter lang natin. At yung kanyang problema ay 6. Manifold absolute pressure, tsaka total pedal position sensor. At ang panghuli ay engine coolant. So paulit-ulit lang yan. So 3 error lang po yan. At ngayon i-try natin tong i-erase lahat kung kaya bang ma-delete. Yan, enter lang natin, tapos yan, failure. Ulitin lang natin pag erase. Ayan, at failure pa rin. So ang gagawin natin ulit, read codes lang muna natin. Scan lang natin. Ayan mga boss idol, so 1 of 3. So 3 na lang na error yung natira. At ganoon pa rin yung error niya, manifold absolute pressure. Tapos yung kanyang throttle pedal sensor. At yung panghuli ay yung kanyang engine coolant sensor. Yan, at i-trouble na natin. Punta na tayo doon sa kanyang throttle body. At ngayon ay nandito na tayo sa throttle body, sa likod ng ating badjari, sa likod din ng makina. So ito yung kanyang T-map at TPS. So sa mga old model, separate yung T-map at TPS. So dito sa mga new model, pinagsama na. So dito sa mga new model ay pinagsama na yung T-map at TPS. At base sa ating OBD scanner, ito yung problema. Yan, so baklasin na natin yung socket. So dito pala mga boss idol, no, naka-labnot na yung wire. Kitang-kita na waskag na yung wire. Yan mga boss idol, so waskag, putol-putol. 3 wire yung putol mga boss idol, kaya wala siyang puwersa. At nag-check engine din siya, no. At yan mga boss idol, no, nilabas ko yung wiring, tinanggal ko yung sa kanyang stepper motor, pati na rin yung sa kanyang, so ang natanggal natin yung 3 socket lang, no, dahil putol na yung kanyang engine coolant. Para sa mga diskarte natin dito, pwede natin idugtong kung may mapagdugtungan pa. At kung wala naman ay pwede nating soldahin. At ang gagawin ko dito ay tatanggalin ko mismo yung kanyang pin. Yan, at natanggal ko na yung lock niya na violet na kulay. Tapos tusok-tusokin lang natin, sundutin lang natin para makalabas yung pin. Ganyan lang mga boss idol. Pwede tayong gumamit ng karayom para matulak natin yung pin. Tignan nyo mabuti mga boss idol. Ganyan lang pagtulak ng pin mga boss idol. At pwede na nating hilain. At ito na mga boss idol, natanggal na natin yung pin. At dito na rin yung kanyang putol na wire. Tanggalin lang muna yung rubber na green. At ibabalik rin natin ito mamaya. Ang gagawin ko sana ay tatanggalin ko yung natitirang wire na maliit. At natusok ako mga boss idol. Ahak, pwedeng sakita. So di na lang natin itanggalon ang wire. Dugtong na lang natin. At ang gagawin natin ay lagyan na muna natin to ng shrinkable. At ikabit na rin natin yung rubber na green na maliit. At idugtong na natin yung wire na putol. At make sure na maayos yung pagdugtong natin para hindi siya maputol. At iurong natin yung rubber na green papunta dito sa kanyang pin. At ganyan ang magiging itsura mga boss idol, parang original lang, no. At iurong na rin natin tong steering cable malapit sa rubber na green at initin natin para kumuyos. Ayan mga boss idol, matibay na yan mga boss idol at pwede na nating ibalik yan. So ganyan lang diskarte ko sa pagdugtong, pwedeng soldahin. At pwede rin tanggalin yung pin. Yan, at ibalik na natin. At ganyan mga boss idol, no. So ulitin lang natin yung ginawa natin sa unang pin na kinabitan natin. So 3 lang yung problema, naging 4. Dahil naputol pa yung isa. Yan, at pwede na natin tong itip ulit. So yan na yung itsura niya mga boss idol. So ito pala yung lock niya mga boss idol, yung kulay violet, no. So pagtanggal pala niyan ay hihilain lang natin o hatakin ba yan? Ganyan. Para matulak natin yung kanyang pin. Tapos ibabalik din natin pag tapos na tayong magkabit ulit. Yan, at pwede na natin tong itip. Yan mga boss idol, natip na natin at nabalik rin natin yung kanyang heat resistant. At kabit na natin. Check natin kung may puwersa na ba to. Idol, tagumpay yung ginawa natin, bumibirit na siya pero may kulang pa rin dito mga boss idol. Ang kanyang throttle body kailangan ng linisan to, pero yan lang muna ang gagawin natin mga boss idol. Ang importante ay lumakas na yung kanyang pwersa.
At balik na tayo dito sa scanner at delete na natin yung kanyang error codes. Yan, kita nyo mga boss idol, no? Tatlong error codes pa rin at delete lang natin yan. Tignan natin, so failure na naman ulit. Gagawin natin, scan natin ulit. Ayan mga boss idol, yung kanyang engine coolant temperature, dahil nga putol na yung kanyang sensor. At dahil wala pang budget si customer para sa engine coolant sensor, so yun lang muna yung kanyang pinagawa. Ang importante daw ay may pwersa. Yan mga boss idol, importante po na may OBD scanner tayo kahit kumurahin lang. Ay nabibili po sa Shopee. At yan, kita nyo wala siyang check engine dahil na-delete natin, pero babalik rin yan. At yan lang muna mga boss idol. See you in my next videos mga boss idol.